what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mox TV. Alright, sa tayo nagbabalik muli mga babayan. At ngayon ay pag-uusapan natin mga babayan itong isang bad news po para sa mga DDS mga babayan. Okay, so bakit nga po ito bad news mga babayan? No, dahil mayroon pong mga panibagong batch ng mga ebidensya laban sa dating Pangulong Duterte mga babayan na inilabas po no ng ICC prosecution mga babayan. No, may mga bagong ebidensya daw po mga babayan na inilabas laban dito. No, karagdagang ebidensya no para po pandagdag no doon sa kaso ng dating Pangulong Duterte mga babayan. No, makakauwi pa ba no ang dating Pangulong Duterte mga babayan o ano sa palagay ninyo? No, kayo na po ang magkomento diyan sa ibaba no kung ano ang inyong mga opinion at yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment diyan sa comment section. At syempre shoutouts muna tayo sa mga bago natin subscribers diyan. Shoutout po no, sa mga palaging nandiyan dyan, sa mga nanonood sa ating videos. Maraming salamat po sa inyong suporta. No, at kayo po ay palaging nandiyan dyan. No, at syempre, huwag na natin itong patagalin. Umpisahan na natin itong balita na ito mga babayan dahil siguradong maraming mag-iiyakan no, na mga DDS dito no, sa balita na to. At siguradong dyan po sa comment section may magko-comment po no na fake news na naman ito. Pag nag-comment kayo ng fake news, huwag niyong buburahin. No? Pagka minumura niyo ako dyan sa comment section, huwag niyong buburahin. Hayaan niyo lang dyan. Natutuwa nga ako, binabasa ko eh. Natatawa na lang ako eh. Okay, so huwag natin ito patagalin. Alam niyo sa totoo lang, no, nakikita ko kadalasan, no, kahit sa ibang mga post, kahit sa post ng mga DDS. No, honestly, ito, maano lang natin, no, matake lang natin saglit, mga babayan. Napapansin ko lang, no, pagka mga pro-administration, ang mga nagko-comment, no, kahit nagalit na galit yung mga yan, yung mga pro-administration na yan, no, do sa mga post, sa mga fake news na pinapakalat na itong mga DDS na to, no, yung mga tolongges lang na mga DDS, hindi ko nilalahat ha. Mapapansin nyo, no, kalmado lang sila do sa mga comment nila, hindi sila, no, wala silang sinasabing masama laban sa nagpo-post, hindi nila minumura. No, pero ang napapansin ko, pagka mga tolongges ng mga DDS, aba, lang niya, no, halos tadtarin ka ng more. Bakit kaya ganun sila, no? Yung mga tolongges na DDS na yan, no? Kung makapagmura sila sa Facebook, wagas. 'Di ba? Parang akala mo sila nagpapalamon sa iyo no? Okay, so ito na. Talakayin na natin itong video na ito mga tol. Huwag na natin patagalin. Alright? Let's go. Nilabas na ng International Criminal Court ang panibagong batch ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nako, inilabas na daw po ang mga bagong ebidensya no, laban po dito sa dating Pangulong Duterte, mga babayan. No? Matutuluyan na ba itong dating Pangulong Duterte sa kanyang kaso, mga babayan? No? Makukulong na ba siya? No, diyan sa ICC mga babayan dahil pag nagkataon siya po ata ang kauna-unahan sa Asia no na makukulong, di ba mga babayan? Kaugnay ng kinakasang kasong crimes against humanity. Ang detalye sa pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Nag-disclose ang prosekusyon ng International Criminal Court ng panibagong batch ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kinaharap niyang kasong crimes against humanity. Nako, no, may mga bagong ebidensya daw mga babayan no na magdidiin dito sa dating Pangulong Duterte no sa kanyang sa dating Pangulong Duterte no sa kanyang kaso diyan sa ICC na crime against humanity mga babayan. No, grabe Sa dokumentong may lagda ni ICC Prosecutor Karim Khan, nakasama
na nagsumite ang prosekusyon ng 139 items of evidence sa Grabe, 139 items po. No, ganun karami, mga babayan, no? Etong mga ebidensya na isinabmit na to, 139. Imagine, gaano kaya kakapal yung mga ebidensya na yun, yung dokumento na yun, no? defense team ni Duterte. Tinukoy ito bilang confidential alinsunod sa protocol. Pero sinabi ng ICC na ito rin ang documentary material na nakalagay sa arrest warrant ni Duterte. Kabilang dito ang mga ebidensya sa drug war killings noong panahong alkalde pa siya ng Davao City at murder at barangay clearance operations noong siya na ang Pangulo. Bukod pa ito sa 181 items. Anong barangay clearance yan? Ako, nakakatakot naman yan, barangay clearance na yan, no? Ano kayang klaseng barangay clearance yan? Yan ba yung kinukuha sa barangay pagka magtatrabaho ka? Nakakatakot palang kumuha ng barangay clearance, mga babae. Grabe, ha? Hindi, baka ito yung ganun din, no? Yung war on drugs din. Pero on barangay level, mga babayan, no? Items of evidence. Dito makikita natin, no, na nasa barangay level yung laban, no. Sabi nga nila, mga babayan, do sa mga nababasa natin sa mga balita, sa mga iba't ibang information, no. O so iba't ibang napapanood natin, 'di ba? Mga nababasa natin sa mga komento. Sinasabi nga nila, no, na karamihan daw ng mga biktima rito ay mga nasa mababang level, mga babayan. Kumbaga, sila yung mga gumagamit, no? Sila yung mga nagtutulak, 'di ba? Yung mga nagtutulak ng kariton, mga ganun. Pero yung mga mismong nasa taas, no? Wala atang nababalita daw na nadadali. Tawa, ilan naman yan natin napapanood, 'di ba? Pero siyempre, malay natin, 'di ba? Hindi naman natin sigurado na lahat 'yan eh. Tuloy natin to. Una nang naisumite ng ICC prosecution noong Marso para kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Ang pagsusumite ng mas malalim na mga ebidensya ay mas magpapatibay sa kaso ni Duterte. Kumbaga, mas magdidiin sa kanya, no, doon sa kanyang kaso, mga kababayan, sa dami ng ebidensya, no, nalaban sa kanya, talagang ididiin siya, no? Ano sa palagay ninyo? Nagbigay sila ng ebidensya patungkol sa elemento ng kaso. Nagbigay sila ng ebidensya patungkol sa mga patayan sa Davao. So pati yun, no, kasama doon sa mga ebidensya, mga babayan. Diba? Alam naman natin yung nangyari dyan sa Davao, no? Na-discuss yan, no? Doon po sa Congress, diba? Sa House of Representatives, no? Na hearing noon. Diba, mga babayan? No? Na-discuss lahat yan eh. Napag-usapan lahat yan eh. Muntik pa nga niyang hambalusin si Trillanes doon, diba? Diba, mga babayan? Grabe yung mga nangyari doon, no? Napapanood niyo ba yun? I-re-upload ko kaya yun, no? I-re-upload kaya natin yung video na yun, mga babayan. Bigay din sila ng ebidensya patungkol sa patayan na ang tawag nila ay Nationwide Barangay Clearing Operation. Nationwide Barangay Clearing Operation. So, pati yung paglilinis sa barangay. Clearing eh. Diba? Clearing operation yung paglilinis sa barangay. Wala na kayo mag-isip kung anong klaseng paglilinis yan. Basta clearing operation sa barangay. Mamaya, madali tayo ni YouTube eh. Kaya ito na yung, kumbaga, ito na yung exciting part. Wow, exciting part. Exciting part daw, mga babayan. Kumbaga, ito yung yung pampasarap sa palabok, mga babayan. Exciting part. Let's go. Samantala, ibinasura rin ng ICC ang hiling ng kampo ni Duterte sa pag-inhibit o pag-excuse kina ICC judges Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu at Maria del Socorro Flores Liera sa Ito, makulit dito, mga babae.
Pinapatanggal nila yung dalawang judge, no, doon sa ICC. Bakit kaya? Bakit sila natatakot doon sa dalawang judge doon sa ICC, di ba? Akala ko ba, bring it on, di ba? Akala ko nga, sabi pa nga ni dating Pangulong Duterte, sisipahin ko sila eh. Ba't yan, pinapatanggal nila yung dalawang judge, no? Bakit kaya? Anong idea dyan, no? Ano sa palagay ninyo? Bakit nila pinapatanggal yung dalawang judge, no, sa ICC? At syempre, yan eh, hindi naman pinagbigyan ng ICC, di ba? Parang sampal sa kanila yun, no? Di ba? Imagine mo, judge ninyo, patatanggal nyo doon sa hearing na yun. Saklap. Ibig sabihin, may kinatatakutan sila, parang ganun, no? Parang may iniiwasan sila doon sa dalawang judge na yun. Baka talagang matindi. No, yung dalawang judge na yun at yun yung kumbaga magiging tinik sa lalamunan nila. No, yung dalawang judge na yun kaya pinapatanggal nila. Baka yun yung kinatatakutan nilang judge, mga babayan. Kaugnay Si Judge Dredd yan. ng pagkwestiyon ng depensa sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Paliwanag ng ICC Pre-Trial Chamber, alinsunod sa Rules of Procedure and Evidence, ay tanging ang mga judge lamang ang maaaring humiling sa ICC Presidency ng pag-excuse o pag-inhibit sa tungkulin. So ibig sabihin, wala silang karapatan kahit sinong abogado, so kahit sa prosecution, kahit sa depensa, hindi sila pwedeng mag-request ng pag-inhibit ng mga judge. Bagkos yung judge mismo na kababayan, no, sila yung po pwedeng mag-inhibit o mag-alis, no, ng kasama nilang judge. Pero kung kayo yung prosecution, no, prosecutor, or kayo yung defense, mga kababayan, hindi kayo po pwede. Wala kayong karapatan, no, na gawin yun. Okay? Naintindihan nyo ba? No, baka mamaya hindi nyo na naman naintindihan. Sabihin na naman ng mga nasa kabilang parlor dyan, fake news kayo. Eto, nasa balita, PTV Philippines, yung balita, mga babayan, di ba? Paano nila sasabing fake news? Alibasa sila yung mahihilig sa fake news. Ni Atty. Conti, walang batayan ang hiling ng kampo ni Duterte at maaaring taktika lamang nila ito para i-delay ang paglilitis dahil kapag na-excuse ang dalawang judge sa kaso, isang judge na lamang ang matitira sa pre-trial. Ayon naman kay Atty. Nery Colmenares, na abogado ng mga biktima ng war on drugs, noong una pa lamang ay alam na nilang ang jurisdiction ng ICC ang ke-questionin ng kampo ni Duterte upang malusutan niya ang mismong paglilitis. The moment na si President Duterte ay matalo sa issue ng jurisdiction at magkaroon ng trial, sigurado yan, wala siyang ebidensyang maisasubmit and President Duterte will be the first Asian to be convicted in the ICC. Nako. Yun yung mabigat doon, mga babayan, no? First Asian, no, na mako-convict sa ICC, mga babayan. Diba? At sasabihin na naman nila, mahiya kayo, di ba kayo nahihiya kasi pinakonvict ninyo, pinakulong ninyo, no, ang dating Pangulong Duterte. Ibalik natin sa kanila yung tanong, mga babayan. Balik natin, no, yung tanong doon sa kabilang parlor. So, hindi ba kayo nahihiya, no, na tinatawag ninyong bangag yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ba kayo nahihiya pag kami pinagbumura ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Diba? So, ang titigas ng mukha nilang magsalita ng ganyan na hindi ba kayo nahihiya na kayo mismo ang nagpakulong sa dating Pangulong Duterte? No, pero sila mismo, hindi nila tinitignan kung ano yung kanilang mga ginagawang mali. Diba? Hindi nila tinitignan yung mga putik sa mga mukha nila. No? Try nyo mga minsan humarap muna sa salamin. No? Bago kayo magsalita, bago kayo magkomento. Diba? Para makita ninyo. No? Malaman ninyo ano ba yung mga sasabihin namin. Ang hirap kasi dyan sa mga yan. Minsan, hindi nila pinag-iisipan yung kanilang mga sinasabi. Nadadala sila sa bugso ng damdamin. Well, naintindihan naman natin yan. Diba? Pero kahit nasa ganon, no,
pag-isipan nyo pa rin, yung respeto nandun pa rin dapat dahil Pangulo pa rin yan, no, ng ating bansang Pilipinas. At kayo ay mga Pilipino, no, na nasa loob ng bansang Pilipinas. Okay, so yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Bobs TV. Peace. I'm out.